At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang maraming netizens matapos kumalat ang usap-usapan online tungkol sa umano'y sekretong oath-taking ni Vice President Sara Duterte sa loob ng Malacanang. Ayon sa mga viral posts at kumakalat na video clips, may mga nagsasabing may hindi umano pangkaraniwang kilos sa palasyo na lalo pang nagpasiklab sa mga tanong ng publiko. Kasabay nito, umugong din ang mga spekulasyon tungkol sa kalagayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag na nagpapatunay sa mga matitinding aligasyong ito. Dahil sa mabilis na pagkalat ng balita, marami ang nagtanong, totoo nga bang may naganap na lihim na panunumpa? May ilang political observers ang nagsasabing dapat maging maingat ang publiko sa paniniwala sa mga impormasyong hindi pa beripikado. Sa ilalim ng saligang batas, malinaw ang proseso ng presidential succession ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa tanggapan ng Vice Presidente hinggil sa anumang espesyal na seremonya o biglaang pagbabago sa liderato ng bansa. Samantala, nananawagan ng ilang mamamayan at mga eksperto na hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa social media, hati ang reaksyon ng netizens. May ilan ang nangangamba habang ang iba naman naniniwalang isa lamang itong panibagong viral na chismis na ginagamit upang guluhin ang publiko at magdulot ng kalituhan sa gitna ng mainit na usaping pampolitika. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa likod ng mga pintuan ng Malacanang. Totoo bang may sekretong oath-taking? May malaking kaganapan bang hindi pa ibinubunyag sa sambayanan habang wala pang malinaw na kumpirmasyon? Isang bagay ang sigurado, nakatutok ang buong bayan sa mga susunod na pahayag at developments, manatiling mapanuri at alamin ang buong katotohanan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Zaldico, okay? Si Zaldico, IBBFF na natin yan. Hi Zaldico, di ba? Alam ko kung nasaan ka, palangga, pero hindi natin sasabihin, di ba? Hindi natin sasabihin kung saan si Zaldico, wala po siya sa Portugal. Kaya si John Vic Remulla, sinungaling na naman yan. Wala si Zaldico sa Portugal, alam ko kung nasaan siya. Wala rin siya sa Paris. Dahil kanina, nag-usap kami, charing. Chika lang yon, joke lang yon. Binubwisit lang natin yung ang mga bangag. Okay? So ito si Charis, si Sandro Marcos, na isa ring addictus na ayon sa ating puting ahas, kaya nga tiyatanong natin siya na gumurgur di umano ng isang sanggol sa sinapupunan na supposedly anak nila ni Alex Samiro, di ba? Kaya nga, nananawagan tayo kay Alex Samiro, sana magsalita na siya, girl, di ba, Day, magsalita ka na, Day, kung ano ba, kasi, kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung katotohanan. But ganon pa man, kanina, nagdakdak itong si Sandro Marcos, sinasabi niya na yung expose ni, it's not really expose, no, ni Zaldico, sabi niya, it's pure fabrication and pure lies. It's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I heard they attributed it to attempts of destabilization of the government. Julul, sabi ko nga, ang bangag administration na ito nag-destabilize ng gobyerno. Hindi si Zaldico, hindi si, kasama si Zaldico dahil nung una nakipagsabuatan siya, pero ngayon, nag-amin na siya, at least sinabi niya na siya ay inutusan, ganyan-ganyan. But ganun pa man, ito pa sinabi ni Sandro, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form with regards to how it went, kung anuman ang mga, tinatanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release my testimony. So again, I'm happy for them to do so if they were believed that there is no information there that will jeopardize their investigation. Mga kababayan, tapos ang ginawa niya,
ay executive session. Unang-una, wala naman talagang kapangyarihan ang ICI para panagutin itong mga hinayupak na ito. Alam natin yan. Okay? Dahil yan ay puro kadramahan, puro kadyotahan lang ng bangag na administrasyong Marcos. And now, mga kababayan, dahil nga, syempre, paulit-ulit na lang naman si Maharlika dito mga palangga Dahil yung ginagawa nila dito ay para sirain talaga si Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Di ba pinatawag din nila si Congressman Pulong Duterte. So ang sinasabi ni Pulong Duterte 9 years ago, that Marcos body, tinawag niya na Marcos body yung ICI, has no jurisdiction, only agenda. Okay? We all know that. Alright, sabi niya, the Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has formally declined the Independent Commission for Infrastructures, Independent Commission for Infrastructures or ICI, request for him to appear in its inquiry on alleged irregularities. The ICI appears without power nor jurisdiction over me. Alright? Absent any particulars or details of matters in the possession of ICI is part of due process, fairness, and respect. Okay? Sa madaling salita, sabi niya ang gagawin ng ICI to use me and my sister VP Sara to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Exactly. So alam naman natin talaga lahat mga kababayan na ang ginagawa ay to attack Pangulong Duterte, Inday Sara, dahil kita nyo naman, di ba? Ang trust rating ngayon ni Inday Sara ay namamayagpag. So, mga kababayan, ang question natin ngayon, okay? Alam mo, sabi ko nga inaabangan ko tuwing umaga yung headline. Kung yung headline, Marcos Jr. bumula ang bibig dahil na-overdose sa pulburon. Or minsan inaabangan ko na lang, buong pamilya ni Marcos Jr. na overdose sa pulburon. Yung mga ganon. Dahil hindi lang po addictus tong mga ito. Mga botomesa at botomesa pa si Bangag. According to, di ba, imagine si Dean Chase may pinost na audio ni Bangag na, sabi niya, I don't think I can take it. It's too big. The boto is too big. Remember that? Okay, dahil alam ko excited na kayo. Actually, ang pag-usapan natin, iba-ibang pangyayari sa politika, pero unahin na natin itong bottom-bottom na ito. Nabanggit ko na to sa inyo. Meron ba dito mga kaedad ni Bangag? Tanungin natin si Bangag kung warak na ba yung wet packs niya. Kasi, according to our source, mga kababayan, nung panahon ni Marcos Sr., talagang ugali na ng mga Bangag na ito, ng pamilyang ito, na gamitin ang power, gamitin ang pera ng bayan para mag-addict sila or magpabuli si Bangag. So, mga kababayan, actually, nauna kong na-expose ko na to yung nagpa-chok-chok sa sabuli niya. Bago si Dean. Palangga, Dean Chase, I love you Palangga. Talagang dalawa tayo, magkarugtong yung puso natin, Dean Chase. Magkarugtong ang ating puso sa pakikipaglaban. Kasi imagine mo, nung inalabas ko yung issue na ito na nagpabuli si Bangag, according to our source, iniimbitahan niya, kunyari nagpapatrain siya sa basketball dito sa, matanda na rin ito. At ang clue nito, pumasok rin ito sa politika. Walaan niyo kung sino. Pumasok rin sa politika at pinapaimbita sa Malacanang, kunyari tinuturuan si Bangag, yung pala tinuturo kay Bangag ay wasayin yung kanyang buli. Alam mo yung wasay, yung palakol, 'di ba? Ano ba yung shape ng palakol? Anong shape ng palakol? 'Di ba ganyan? So doon, ng mga panahong yaon, mga kababayan, talagang kadiri itong Bangag na hindi lang addictus, botomesa pa. 'Di ba? Ayan, nagsalita lang ako ng palakol talagang halos gurguri na ako dito. Sa mga kababayan,
hahayaan, hahayaan nyo na lang ba na ang magli-lead sa inyo, adikto sa pulburon, sa Coca-Cola, tapos nagpapatira pa sa buli? Ay, ambot sa pakabuhi naton mga bangag. Mga bangag talaga yung nagpapatakbo sa bayan natin. So yun lang naman, nakarating sa atin. So ngayon, habang daw sila nagtitirahan doon sa kunyari naglalaro sila ng basketball, yung pala si Bangag ay hindi lang coke, ay nagbo-bottomless din sila. So nagtitirahan sila, I don't know, di ba? Pwede naman magtirahan sa buli na joke lang, hindi natin alam. Di ba? Ay, baka naman warak na yung bully ng hayop na yan. Okay? So sabi ni Merz, lahat na yata ng kademonyohan ay nakaibangag na. That's true. Okay? So, mga kababayan, alam niyo naman na si VP Sara nandoon sa dahig. Kasama kapiling ang kanyang papa. Diba? Doon yung kanyang suporta talaga. At marami na rin binitawang statement si Inday Sara laban sa mga bangag na talagang ayaw siyang tigilan ng bangag administration na ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na kila Senator Bongo, Senator Bato, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Lahat ng kaalyado niya, kung gusto nyo talaga mabago ang Pilipinas, kasi di ba gano'n naman yung ating nais na mabago ang Pilipinas. At naniniwala tayo noong panganahon ni PRRD at hindi nga naman naging 100% zero corruption, even makapagpalit, alam mo actually, even na mapalitan ang sabi ni KHD Silva, nakatibak ba si Bangag or nakapanty? I don't know. So going back, even na mapalitan pa ang administrasyon ni Bangag, let's say kunyari mamatay siya ngayong araw na to, actually kawawa si Inday Sara. Dahil sasaluin ni Inday Sara ang lahat ng kadyutahan o yung mga pinagnanakaw ng mga bangag. Okay? So kawawa talaga siya, pero at least hindi bangag yung namumuno. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi aalis si Marcos Jr. Panawagan ko sa mga kaalyado niya, lahat kayo na nagmamahal kay PRRD, kayong mga general, kayong mga polis, lahat kayo o mga politiko na may kapangyarihan ngayon, you have to act now. You have to do something. Okay? Kasi, nag-usap kami ni Saldi ko. Sa panaginip ko. Okay? I will tell you, nag-usap kami ni Saldi ko na naginip kasi ako. Mga kababayan. Okay? Nanaginip ako, tapos nakita ko sa panaginip ko, BFF na kami ni Saldi ko. Alright? So ngayon, ang sabi niya sa akin, i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldi ko, sa panaginip ko, sabi niya, Marlica, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldi ko sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldi ko, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldi ko, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Di ba? Talaga yung panaginip ko, pumapasok talaga silang lahat. Okay? Hindi, pero seryoso ako. You have to take this seriously. Alam niyo naman, lahat ng mga pinasabog natin dito ay naging totoo. So sa panaginip ko, even yung ibang pinasabog natin, galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi pinalita tayo sa buong mundo hanggang ngayon. Naiga yung mga taga-immigration dyan, puro magnanakaw. Pagkatapos,
Sasabihin nyo, sige, kunan nyo kami ng camera, kakasuhan namin kayo. Ha? Alam nyo kung ako immigration chief, baliktad. Ilalagay ko doon. We want to clean our ranks here. Please, take photos of them. Ha? Take video of them. Dapat ganon. Hindi. Baliktad, balintuna ang ginawa ninyo. Tinatakot nyo pa yung tao, sasabihin nyo, may multa yan, may parusa yan, mabibilang ko kayo dyan. Subukan nyo ha. 2 eroplano sumabay, dumating yung 2, 3, 5 eroplano. Lahat ng tao riyan nakabukas ang telepono. Ako yun ang panawagan ko eh. And this is not subversion ha. Oh. Kasi mabuti sana kung walang masamang karanasan ng tao. Ha? Because if you cannot clean your ranks, who else will clean it? It is the people, by the way. Ha? Yan nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Yang mga pasaherong yan. Yang mga OFWs na talagang tinitiis ang lamig, ang pigati, ang lungkot, no? Ang layo. Pagkatapos pag-uwi rito, Merry Christmas ma'am. Hoy, Marso pa lang ngayon, may Merry Christmas na kayo. Pagkatapos pahirapan, ayun dala mo. Dala ka sibuyas, may kaso ka. Yung mama naman nagdala ng sibuyas para pag-uwi niya, hindi na siya pupunta ng palengke. Kailangan pa daw ng permit to import. Sus, Mariosep. Yun nga, animal na mga smugglers, hindi nyo mahuli-huli, harap-harapan. Tapos isi-certify nyo pa na hindi puslit yan, hindi smuggle. Lihiti mo yan. Department of Agriculture pa ang mag-certify. Ay nako, what is happening to our country, Mr. President? Pwede ba pakisampal mo nga yung sampalin mo nga ng katotohanan niya ngayon, sila Chong, sino pa ba yung mga namumuno dyan sa MIA? Kakaiya kayo. Sipin mo, yan ang isusukli nyo for the vigilance of the people against corruption. By threatening them, by bullying them, by threatening them with fines, with imprisonment. How crazy can you be? Ang kapal na mukha ninyo, si konsentidor na wala sa lugar, Sus Mariosep. Ako, mabuti na lang, hindi ako presidente. Ako, ayaw ko na mag-compare ng panahon ni Digong, panahon ni ganito. Hindi na. Mr. President, the ball is in your hand. You are the president now. Secretary Bautista, Jimmy, anak ng baka, Jimmy. Paluin mo nga ng numero 7 pamalo sa golpe ang mga yan. Lintik eh. Kahiya-hiya, no? Kung gaano katino yung pinuno nila, very simple man, very honest man, yung secretary ng DOTR. Ito naman mga gunggong na mga tao niya sa airport. If I were Mr. Chong, did you allow that to be posted in the huge post of the airport? Kasi kung inallow mo yan at hindi mo pa tinatanggal hanggang ngayon, abay gago ka. Sira ulo ka. Masakit ako magsalita, pero talagang kinakailangan eh. Nakakabuisit na kayo. Hindi pa ba sapat yung kahihiyan na nahuli na yung mga tao ninyo sa kanilang mga palusot? Ay, Diyos, porbida, Ginoo, naunsa naman nga itong natuloy, bagbag naman nga itong gobyerno eh. Kaya, ayokong masira ang gabi ninyo, kaya kinakailangan wakasan ko na ang aking pagsasalita at magpasalamat sa inyong lahat. Isa sa pinakamalaking sinusubaybayan ng halos lahat ng mga mamamahayag at ng buong taong bayan ay ito pong nagaganap at maaari pang mangyari dyan po sa isla ng Negros, more particularly in the province of Negros Oriental. Katunayan, kaninang umaga ay inilabas po ang ulat na sinampahan ng multiple murder case, no? Complaint pa yan dahil wala pang preliminary investigation. Laban po rito sa isa sa mga haligi ng pamilya Teves, yung kasalukuyang congressman na si Arnulfo Teves, dahil po sa serye ng pamamaslang o pagpatay diyan po sa nasabing lalawigan. Sabi ng CIDG,
They filed 3 counts of murder against Teves and 5 others na nakilala sa mga pangalang alias Hannah May, 3 counts, Richard Cuadra alias Boy Cuadra, 2 counts of murder, Jasper Tanasan alias Bobong Tanasan, 2 counts, Rolando Pinili alias Inday, 2 counts din yan, at isang Alex Mayagma, no? Ito po ang kasamang sinampahan ng complaint ng CIDG, no? The killings were supposedly have taken place noong pong March 25, last year ito, 2019, kung di ako nagkakamali, sa Dumaguete. May 26 naman, may isa pang patayan sa May Basay, at June 23, in 2019, dyan po sa Bayawan City sa Negros Oriental. Of course, pinakahuli nga dyan, wala pa namang nasasampahan ng kaso, pero nahuli na sabi ng mga may kapangyarihan, yung naganap na pananambang pamamaslang kay Governor Ruel Digamo, ang kasalukuyang gobernador ng Negros Oriental. Medyo mainit ho eh. May mga kwento na ito ay may kinalaman sa politika sapagkat kung niya pong magugunita, ang kataas-taasang hukuman na the Supreme Court declared last month, no, si Ruel Digamo bilang siyang tunay na nanalo diyan po sa gubernatorial race sa Negros Oriental nung nakalipas na eleksyon, no? At tinalo niya itong kanilang karibal sa politika na si Pride Henry Teves, no? Na naunang idineklarang winner, no? Siya po ay kapatid noong Congressman Arnulfo Teves. Samantala, ang Department of Justice naman ay nagsabi na yung 4 na suspect ay kanilang nasampahan ng complaint, no? Ang reklamo ko rito ay murder, no? Pagpatay at frustrated murder doon sa nangyari ngang paglusob ng mga armadong tao doon po sa bahay mismo ng Gobernador Digamo, no? So, itong 4 na suspect have been charged sa Tanhay Negros Oriental Regional Trial Court at itong 4 na suspect, sabi ng balita, ay willing naman mag-cooperate sa mga investigador, no, para matukoy kung sino talaga ang may pakana, no, ang mastermind sa naturang pagpatay o pananambang. Ang mga suspect na nahuling buhay ay sina Joric Garrido Labrador, Joven Calido, Javier Benji Buladola Rodriguez, at Osmundo Rojas Rivero. Meron pang sinasabi nilang 12 na pinaghihinalaan o suspect who are at large, no? Pero hindi pa binabanggit ang pangalan dahil tuloy-tuloy ang pagtugis sa mga ito. At ang pasabi ng mga kinahukulan, itong sina Labrador, Javier at Rodriguez ay na-inquest na at ang balita ay willing no? They express intention to cooperate, no? With the investigators dahil inilipad na sila from Negros para ma-secure sila, dinala sa Camp Crame dyan po sa Quezon City at binigay na nila yung kanilang sinumpaang salaysay at dito po ay magagamit ito, no, ng mga investigador para matukoy kung sino ang utak, no, sa naturang pamamaslang. Kung niyo po magugunita, immediately after the incident, iniutos ng Pangulong Marcos na gawan kaagad ng paraan para mahuli ang mga pinaghihinalaan at siya'y naniniwala na to paraphrase the president, he believes that the death of Governor Digamo
whom he called his ally was political, no? So ayan ho ang kwento diyan sa Negros Oriental. Merong ibang school of thoughts, no, na pinag-aaralan po ng palatuntunan ito at sa tamang takdang panahon ay amin pong ihahayag sa inyo kung ano itong teorya labas sa politika, no? Labas sa politika. Kasi ngayon nakatutok halos lahat ang istorya, parang politically related, no? Pero meron din pong isang teorya na tinitingnan ng mga investors